malaking kawalan ho ba kung ang Vietnam ay mawawala kung sakali man? Hindi rin, no? Sa tingin naman natin, ah, yung supply ng atin na production ngayon, wala tayong nakikitang problema. And of course, yung import man, pwede naman sa ibang bansa natin kunin. Oo, pero ang Vietnam, malaking kawalan sa kanila ang Pilipinas. Dahil nga kung nasa 40 plus o 44 to 47%, kung hindi ako nagkakamali, engineer, correct me if I'm wrong, ang kabuuang export po nila, ang kabuuang export ng bigas mula Pilipinas papunta sa kanila. Yeah, more than that, no? Jay, mas malaki pa yun. So, nakikita natin ang mawawalan ng Vietnam, hindi sa ating bansa. May babala po o banta ba ang kalihim ng Department of Agriculture? Kaugnay nga po dito sa reklamo din ng Vietnam. Nagrereklamo ang Vietnam dahil nga po sa inaasahang o nakatakdang pagpapatupad ng import ban. 2 buwan po yan dito sa Pilipinas. Engineer, reaction niyo po muna. Yeah, alam mo, every country, no, may rights na kung nakikita ang ating mga magsasaka may problema, na yung production naman natin walang problema. So kailangan proteksyonan ang ating food security sa ating bansa. So yung ine-export naman na agri product sa Vietnam hindi naman natin pinapakialaman, no? So dapat yung import natin dito huwag silang makialam. Pero meron ho ba tayong kasunduan sa pagitan ng Vietnam patungkol nga po dito sa pag-export o pag-i-import po ng mga produktong bigas mula po sa kanila at mula rin dito sa atin papunta sa kanila? Wala, no? Wala tayong agreement. Ang sa totoo lang ang sobrang dami nga na bigas galing Vietnam, no. Dapat i-sort out din natin sa ibang bansa kasi hindi lang naman sila ang murang nagbebenta ng bigas. Kagaya ngayon, ang Thailand mas mababa pa sa presyo ng Vietnam. So wala tayong nakitang dapat ipabahala yung sinasabi ng Vietnam. Opo. Iaakyat nila po kung sakali man itong kanilang reklamo sa World Trade Organization. Ano ho ba ang magiging implikasyon kung sakali man na umabot pa, hahantong pa tayo doon sa WTO itong pagkontra nga ng Vietnam kaugnay sa import ban ng Pilipinas? Yeah, kaya ang sabi natin din, no, yung tariff, kasi yung allowable sa WTO is 35%. Hindi 15%, no? So kailangan ibalik na natin yung tarifa sa 35%. And of course, yung complaint nila naman sa WTO pwede naman sagutin ng ating bansa. Kung sakali man po na lumala po yung tensyon sa pagitan ng Pilipinas at ng Vietnam, kaugnay nga po dito sa bigas, marami pa ho ba tayong pwedeng mapagkukunan ng import rice o imported rice sa iba pang mga bansa tulad po dito sa Asia? Yeah, meron, no? Thailand, Myanmar, pwede naman kumuha sa India, Pakistan. Maraming countries naman pwedeng kunan. Pero malaking kawalan ho ba kung ang Vietnam ay mawawala kung sakali man? Hindi rin, no? Sa tingin naman natin yung supply ng atin na production ngayon, wala tayong nakikitang problema. And of course, yung import man, pwede naman sa ibang bansa natin kunin. Oo, pero ang Vietnam, malaking kawalan sa kanila ang Pilipinas. Dahil nga kung nasa 40 plus o 44 to 47%, kung hindi ako nagkakamali, engineer, correct me if I'm wrong, ang kabuuang export po nila, ang kabuuang export ng bigas mula Pilipinas papunta sa kanila. Yeah, more than that, no? Jay, mas malaki pa yun. So nakikita natin ang mawawalan ng
Vietnam, hindi sa ating bansa. Opo. Pero ngayon pa lang, engineer, ilang araw bago yung pagpapatupad nga ng import ban, ay yung mga retailers, ay itong mga bigas po natin, imported rice, ay nagtataasan yung mga presyo. Dapat hindi, no? Kasi wala naman taripa na tinaas, wala rin naman presyong tinaas, no? Yung sa international price. May MSRP naman tayo, so dapat sumunod lang ang atin mga imported dun sa MSRP na tinatag. Opo. Engineer, ito bang, bago ko lang ipasa kay Partner Admar, ito ho bang import ban ay sapat na para solusyonan nga ito, para mapababa ang presyo natin ng mga bilihin, considering, sabi nga, marami tayong supply. Pero yung presyohan naman ay parang tila bang hindi nakikitang bumababa. Yeah, Jay, ang nakikita talaga natin solusyon, yung local production pa rin, no? In which 80% of our produce is nasa local. So dapat supportahan natin yung local na lumakas yung production. And kung lugi yung mga magsasaka, hindi na magtatanim, doon tayo magkakaproblema. So ang tingin natin dapat yung presyo na bilhin sa kanila, tamang presyo na hindi sila malugi at pwede silang magtanim, no? Kasi sa ngayon lugi pa rin ang production cost. Kinompute naman natin with Department of Agriculture and NEDA na ang break-even price ng palay is nasa 14.28 pesos per kilo. And yung presyo ngayon, lugi magsasaka. Kung kailangan kumita yung magsasaka, dapat nasa 18 pesos, no? Na palay. Yun ang kailangan na bilhin sa magsasaka para at least may konti silang kita. Admar, yung 18 pesos na sinasabi ko, pagka yung farm gate 18 pesos, ang kita lang ng mga magsasaka is dun sa 120 days is 130 pesos per day lang yun. Walang ibig sabihin wala pa sa minimum wages. So dapat yun talaga ang nakikita natin na maski paano masaya ng mga magsasaka dun sa 18 pesos na farm gate price. Engineer, magandang umaga, si Admarto. Yung Vietnam, matagal na nating partner yan pagdating po sa rice trade, no? Mahabang panahon na, dyan tayo nag-aangkat, kabilang yan sa pinag-aangkatan po natin ng bigas. Meron na bang history na parang kagaya din nito na gusto tayong i-hostage? May karapatan naman tayo para mabigyan ng oportunidad yung mga lokal na produksyon natin na mabili ng gobyerno. Yun naman ang sinasabi po ng gobyerno, kaya magkakaroon ng import ban kasi marami po ang inaasahang produksyon ng mga lokal na bigas. Yeah, ang tingin natin itong threat na ito is hindi advantageous sa bansa nila, Admar. At ito is dahil malaki ang kinukuha natin sa kanila, baka mababawasan, no, yung pagkuha sa kanila. So sa tingin ko dapat maintindihan nila yung mga bansa na kaya mag-produce and hindi kailangan na depende sa pagpasok ng importation. Dapat sumunod sila. Huwag silang maglabas ng statement na hindi makakabuti sa kanila. Opo, may obligasyon po ba ang Pilipinas? Kumbaga parang may quota na dapat ma-meet, lalo na sa pag-aangkat dyan po sa Vietnam na kailangan sundin o wala? Wala, no? Wala tayong commitment
na kailangan kunin sa kanila and any volume na kailangan kunin sa bansa ng Vietnam. Opo. At ang isa sa mga problema rin dito, engineer, pinapalutang agad na kung magkakaroon ng import ban, ay asahan na yung pagtaas ng presyo ng bigas. In fact, bago pa man ito maisakatuparan sa susunod na buwan, meron ng mga pagsita na ginawa ang Department of Agriculture sa ilang mga retailers na as per sa kanila din naman, mahal na yung bentahan po sa kanila. Parang ito yung nagiging trend po na nagkakaroon ng babala, parang nagsuso ng takot, no, doon sa mga retailer at sa mga consumer at kaya magkakaroon ng pagtaas ng presyo. Parang inuunahan nila para may rason sila para magtaas po ng presyo, engineer. Yeah, baka inaano ng mga retailer lang yan, no? Kasi kung makita natin yung MSRP is 42 pesos, yung local natin, maski tumaas ng 18 pesos na farm gate price, ang retail nun dapat nasa 40 pesos lang. Yung maximum. Pwede magbenta ng 38 to 40 pesos. So, wala tayong nakitang threat na mangyayari na binabalaan, no? Dapat ang ating mga consumer. And dapat yun ang tingnan natin yung local production. Kasi kung hindi natin inaasahan yung importation ng 2 buwan, yung local production, no? Ang ano kasi ngayon ang farm gate ngayon nasa 14 to 15 pesos pa rin. So yung presyo na nakikita natin hindi dapat mag-spike ng more than 40 pesos yung local production. Opo, at meron namang paglilinaw po ang Department of Agriculture kasi yung mga tinatawag na special rice varieties naman po ay exempted naman po dito tulad ng Japanese, black at basmati rice mula Vietnam ay exempted naman po dito sa ano na ito, sa import ban. So kumbaga meron ka bang nakikitang malalim na rason ng Vietnam bukod sa maaring mabawasan yung kanilang kita rito? Hindi po ba maganda ang ating relasyon sa kanila considering malakas yung matagal na yung ating rice trade? Lagi tayong umaangkat sa kanila. And in fact, hindi lang naman pala lahat ng klase ng bigas ang saklaw ng importation ban, engineer. Mar, ngayon, no, hindi rin panahon ng anihan ng Vietnam. So, ang tingin natin mas mataas ang presyo ng Vietnam kaysa Thailand. Ang punto dyan is pwede tayong umuha sa Thailand, no? Sa time na mataas ang presyo ng Vietnam price. So, and other countries naman kung mababa, pwede natin kunin sa kanila. So, hindi natin nakikita problema yon. And kung gusto nila mag-complain, mag-complain lang sila sa WTO. Opo, pero ito lang pala yung paglilinaw, hindi pala yung gobyerno mismo ng Vietnam ang para magcha-challenge, kundi parang asosasyon ng mga producer doon po sa Vietnam ang parang hinihiling sa kanilang trade ministry na questioning nga itong importation ban ng Pilipinas, engineer. Yes, yung mga exporter, no? So that ang tingin natin is yun nga, wala tayong nakikitang problem, no? Pag mag-close down sila sa export papunta dito sa ating bansa, kasi maraming bansa na naman natin pwedeng kunin yung gas. Opo, yung mga importer naman po natin dito, sila din po ba yung mga trader? Bumibili din po ba sila ng bigas mula sa mga local farmers? Yeah, kaya Admar, kaya ang sinabi ko, in spite of import ban, yung computation ng mga traders based on pinakamababang presyo na pwedeng pumasok
ang pinakamababa is 24 pesos to 25 pesos na bigas. Ito is equivalent to 15 pesos na palay, na dry. No? So kung dry na 15 pesos yan, ang traders bibili ng mas bababa na fresh harvest. And of course, kung deliver yan sa miller, ang break-even ng miller is 15 pesos. Less 3 pesos yan is 12 pesos. Diba? Kaya bumagsak ang presyo na 10 pesos na fresh dahil kung yung traders kukuha sa farmers ng 12 pesos na dry, ibig sabihin 9 to 10 pesos ang fresh harvest. So yung mga iba kasi hindi marunong na mag-compute. Mga legislator na hindi marunong mag-compute, sinasabi, huliin natin itong mga traders. Alam mo, Agmar, yung mga traders, pinocompute yan kung saan mas mura. Kung mag-import ang kukunin nila o yung palay na magsasaka ang kukunin. So kung makita nila na mas mura yung importation, and kung stop na yung ban, doon pa rin sa mababang presyo ang computation nila. Kasi kaya sinasabi natin kailangan iakyat yung taripa para at least yung import price tumaas ng konti dun sa presyo at para at least yung pag-buying ng palay sa ating mga magsasaka medyo tumaas ng konti.